10% kaya mo? Pag-isipan mo, pinag-iisipan pa ba? Hindi yan sa iyo, yan ay sa Diyos. Nasa Biblia, naniniwala ka ba sa Biblia? Na ito ay salita ng Diyos. Salita ng Diyos, ang naririnig mo ngayon, pinasasabi lang sa akin. Sa kanyang salita ito. Subukan nyo. Isol, ano na? Hinali na ng Diyos. Pagkat ang ikapo sa kanya, napakahalaga, ibinabalik niya sa Diyos. Puri ng Diyos. 90 ang sa'yo, 10 ang sa Diyos. Huwag mong pakialaman yung 10. Huwag mong kunin at ibigay na baon sa anak mo. Huwag mong kunin at ibayad mo sa utang mo. Ilagay para sa Diyos. Huwag mong pakikialaman. Ha? At huwag mo sasabihin sa isang buwan na lang, ipunin ko muna, no. Every week ka pumupunta, every week mo ibibigay yung 10%. Di pwede excuse muna. Paano kung excuse din at hindi ka rin bigyan ng lakas ng Diyos? Sabihin ng Diyos, sige, sa isang linggo lang kita bibigyan ng lakas. Ha? Kaya may mga simbahan, maraming sambahan, bahay-sambahan, makikita nyo, ang tutulis ng bubong kasi ang 10% sa kanila obligado ibigay. Purihin ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Ha? Ang mga inaaralan na salita ng Diyos, natututo ba? Natututo ba kayo? Purihin ng Diyos sa mga natuto. Praise the Lord. Amen. Ang nag-aaral ng salita ng Diyos, ang nagtuturo ng salita ng Diyos, ay may bahagi sa mga pagpapala na tinatanggap ng mga inaaralan. Purihin ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Ha? May bahagi. May clear. Natuto kayo? Tinuruan kayo ng salita ng Diyos? Pinagpala kayo ng Diyos? Ay natuto kayo. Yung pagpapala nyo, may share kayong ibibigay sa ginamit ng Diyos para kayo ay maaralan. At sino yun? Yun ang tawag sa kanila ay lingkod ng Diyos. Purihin ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Meron kayo natutunan ngayon, ha? Subukan nyo yan. Sapagkat yan ay sinabi ng Diyos na subukan gawin. Yung 10% na hindi nyo alam at wala nagsabi sa inyo dahil ang akala nyo ninanakawan kayo ng mga lingkod ng Diyos, ang totoo niyan, ang ninanakawan ninyo kayo ang nagnanakaw sa Diyos. Purihin ang Diyos. Praise the Lord. Amen. Meron tayo sa inyo ngayon, magnanakaw. Ha? Kaya huwag yung tingnan yung mga nanguha ng gamit sa kapitbahay. Ha? Yung mga akit-bahay, magnanakaw yun. Ang mga taong hindi nagbabalik ng 10% sa Diyos, hindi ibinabalik sa gawain ng Diyos na kung saan ay doon siya pumupunta, doon mo ibabalik. At pag hindi mo ibinalik yan sa Diyos, sapagkat yan ay pag-aari ng Diyos, ikaw ay magnanakaw ng pag-aari ng Diyos. Gusto mo tawagin ka magnanakaw? Ng pag-aari ng Diyos? Kung ayaw mo, ibalik mo ang 10% na pag-aari ng Diyos. Purihin ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Ikaw yung mga nanay at tatay na nandito. Itong mga kabataang nandito, baon nila, kinukuha nila yung 10% para ibigay sa Diyos. Ha? Alam niyo ba sila? Kasama din ang pagpapala para sa magulang kasi galing din naman sa magulang yung kanilang tinatanggap. Ito yung mga nanay. Saan galing yung inyo tinatanggap? Sa tatay. Kung meron kayong trabaho, meron kayong kita. Kung wala, yung perang inaabot ng asawa nyo, doon kayo kukuha ng 10%. Kung hindi mananampalataya ang asawa mo, huwag mo sasabihin sa kanya. Baka hindi ka na pahawak yun ng pera. Purihin ng Diyos.
Kaya marami ang nagsasabing Kristiyano na baon sa utang. Ha? Marami ang nagsasabing Kristiyano na hindi makaalis-alis sa kahirapan sapagkat makukunat, may bulsa sa balat. Pag pumupunta sa gawain, pumupunta sa mga simbahan, yung barya, yun ang palalaglagin sa bulsa. Tatanggalin doon sa wallet niya. Pero pag humingi sa Diyos, humingi ng malaki. Kaya minsan nga tumataya pa sa loto para tumama at magkaroon ng malaking pera. Pero kapag nagbigay sa Diyos, yung pinakamaliit ang pipiliin. Yun ang ibibigay sa Diyos. At maswerte na yung merong na ibigay. Ha? Kasi palaging isip, wala akong pera. Wala. Kaya palaging wala ang buhay niya. Purihin ang Diyos. Praise the Lord, amen. Subukin niyong gawin kapag sinabi ng Diyos yun. Ha? Kaya sa mga anak, huwag na sanayin, humingi ng 5 piso. Anong bibilin? Hindi alam kung anong bibilin. Ha? Hawak yung pera, binakma na lang ng anak. Tama ba yun, no? May nanay na nakaka-experience yan. Di ba? 3 anak, palulubutan ng 3 anak, hihingi ng piso. Ngayon, hindi na uso ang piso. No? Pag may nakitang barya, sasabihin ng anak, akin na to. Wala na magawa si kaawa-awang ina. Ha? Kaya baula sa utang si mama. Ha? Kaya ang gagawin ng nanay, magsaing. Magluto ng pagkain. At pakainin ang mga anak na nagugutom. Ha? Kung ayaw kumain, hayaan mo, huwag kumain. At kapag nagutom yan, makikita mo, hihingi din niya ng pagkain. Purihin ang Diyos. Tamang pangangasiwa sa ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. So, sa mga may bahay na pinagkakatiwalaan ng mga asawa sa kanilang kinikita, pag-ingatan maayos ang paggastos. Unahin ang dapat unahin. At kung hindi naman magninegosyo, huwag nang umutang sa patubuan. Sapagkat kadalasan, ang negosyo sinasabi pantulong sa asawa ay nagiging sakit pa ng ulo. Sapagkat kapag hindi nakabayad, doble-doble ang interest niya. So, kilos na. Dali na dito ang lahat. Bakit? Mahirap dali ng tatay, ano? Mahirap dali ng tatay sa gawain ng Diyos, no? Ipaliwanag sa inyong mga kasama sa buhay na kung wala ang Diyos na tumutulong sa inyo, hindi nyo rin kakayanin ang buhay. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi kayo puproteksyonan sa bawat galaw ninyo, maaaring mapahama kayo. Ha? Kaya dapat malaman ang bawat isa sa pag-asawa na kailangan ang Diyos sa buhay. Sige, bibigay kasi ako. Kasi hindi kayang ibigkasin ng bibig ko yung mga mensahe. So, si Yahweh, ang tinig na ang balang kipag-usap sa inyo.